Hey guys, nakakalungkot naman tong sumabay pa sa problema. So, umistock up to kahapon guys. Habang pinapaandar, tapos hindi na maikrang. Wala na yung ano niya, padyakan, tumitigas. Umistock up yung motor natin kahapon habang ating change oil. Nung pinaandar natin, umandar ng bahagya, tapos biglang umistock up. So, nung ini-start ulit namin, ayaw na mag-start, tapos antigas. Tapos in-neutral ko, and then itulak ko siya, ayaw matulak. So ayaw talagang umigot ang gulong guys. Ngayon pinagbabaklas namin. So ito yung mga nakikita nating problema. So nakita natin yung hindi ko alam ang timing chain ito kung problemado, pero yung roller na isa is durog. Kumalang yung roller doon sa mismong timing chain. Kaya sinubukan namin baklasin. Baka sakaling. So ito guys, hindi kami mga mekaniko dito, no? So kaya ang ginawa ko, tinanggal ko tong kanyang stator, ano bang tawag nito? Kasi bibilhan namin ng spring yung doon sa loob. So hindi ko alam kung anong pangalan, kaya dalhin ko yan. Ipakita ko doon sa bilihan mismo. And then pati na yung yung mga bali-bali na dinugtong ko, tapos dinala ko na doon. Kaya ipakita ko na lang sa kanila yan guys kung anong pangalan yan, at ayan ang kailangan kong bilhin. Yan, ito, mga dinugtong ko na to, mga durog na to. Pinagdudugtong ko, tapos yung drum, hindi yan sira. So yung spring lang. Ito na guys, tinakpan na natin at nandito na yung mga pyesa. Bitbitin na natin. Guys, kung alam nyo kung saan, gusto nyo malaman kung saan ang bilihan nito, ituturo ko sa inyo guys. Doon lang sa may Rodriguez guys. Bitbit ko na yung pyesa. So paalis na tayo, tinakpan ko lang muna ng mga plastic yan para siguradong walang, pag naglaro mga bata, walang makapasok ng mga dumi. So let's go guys, paalis na tayo. So ngayon nandito na tayo sa Sandigang Bayan, patawid na tayo. Ang unang sakyan natin guys, mula dito sa Sandigang Bayan or Fairview ka man galing or saan ka man, sakay ka ng papuntang Arayat, no? Cubao, Arayat. And then pagdating mo sa Rodriguez, so baba ka. Sakay ka ng ito na nga guys, pagkatapos na mag-Rodriguez, nasa Walter Mart tayo. So ang pinaka dyan guys is National Children's Hospital and then Walter Mart. Magkatapat lang halos yan. So doon sa Walter Mart, pasok ka, nandoon yung Mitsukoshi. So ayan na nga guys, tinutumbok na natin yung Mitsukoshi na bilihan ng mga original SYM pisa, ng mga Euro, Marble, lahat ng klaseng Euro at saka Marble o mga man yan, SYM, no? Mga bonus. Ito yung pisa na bilihan. Mga genuine dito guys, kaya dito kailangan talaga bumili. Bumili na ako guys sa mga Honda brand, pero hindi talaga magkasukat, lalong pumangit ang motor ko. So ayan na guys, nasa harap na tayo ng tindahan. Hindi ko nakuha na ng video, pero pinagtawanan ako dyan guys dahil sa mga pinagdadala kong pisa. Pero ang sabi ko, para sa R125 na motor, alam na nila guys. Sige kuya, itago mo na yan, alam na namin yan. So yun ang kagandahan pag alam nila talaga. So yan, so ito, nakauwi na tayo, nabitbit na natin yung pisa, no? So doon sa mga dala nating pisa guys, tinuro sa akin ng mga nagtitinda na kailangan mo na rin sir na bumili ng ganito. Yan, mga mga oil seal daw yan, pero hindi ko talaga alam yan na pati yan ay bilihin pala. Pero yun ang sabi nila, suggest na isama mo na yan. So malaking bagay rin na tinuruan ka ng ganun, kasi hindi ka naman talaga mekaniko. So walang mekaniko sa amin dito. Nanonood lang kami sa YouTube, kaya sa mga nagtuturo diyan sa YouTube, shout out sa inyo guys, no? Malaking tulong yun para sa amin na umaasa lang sa YouTube. Pero alam mo ayan na guys, makita nyo yung nabili pala dyan is, ang tawag dyan is repair kit, no? Kasama na yung spring at kasama na yung parang roller, ano bang tawag yan? Roller bearing, yung mahabang bearing. So inasimbol na ng anak ko, medyo naguluhan pa kami dyan kung paano ikabit yan. Kasi nga hindi naman kami mga mekaniko guys. So guys, kung kayo ay malakas ang loob, pwede nyong gawin to, no? Kung ganitong Euro ang inyong mga or madali lang, pwede nyong gawin yan guys, no?
nang manood lang kayo sa YouTube. Piliin nyo yung YouTube guys na nagtuturo talaga ng ano, baka mamaya mayroong YouTube. Pero doon naman sa YouTube na pinapanood ko guys, is napakaganda naman yung ano nila. So matututo ka talaga kung paano magtanggal, paano iingatan. At ang kadagdagan ng dito guys, no, kasama ko yung nakita ako ng pamangkin ko na mekaniko, kaya nagtumawag siya and then sinuggest na rin niya. Habang ginagawa namin yan guys, nag on call kami doon sa pamangkin ng misis ko na mekaniko. Ayan guys, binili namin na ano, di ko alam kung anong tawag dyan. So kinabit lang namin yan guys na diretso lang, so hindi ko alam kung lalagyan na pa ng parang gums yan. Pero ayan na guys, kinabit na yung ano. So nag-online dyan yung ano, yung pamangkin ko na mekaniko, no. Habang gumagawa kami, so pagdating naman sa doon, pag sabi niya pagdating sa timing or sa tune up, tawagan ko daw siya ulit para sa detail kasi mayroon pa palang tune up to na kailangan mas detalyado dapat doon. So yan, kinabit na namin yan guys. So buti na lang na nakita ako ng mekaniko naming pamangkin ng misis ko. So yan na, naikabit na natin, no. Remind ko lang ulit guys ha. So kung malakas ang loob nyo, pwede naman kayo nang gumawa, no. Manood lang kayo sa YouTube. Tulad yan, YouTube lang talaga ang pag-asa namin dyan. Kung malakas ang loob nyo, pwedeng kayong gumawa guys. Pero ang suggest ko guys, kung kayo ay walang idea, para sigurado, may sa mga eksperto na guys, no, mekaniko. Yung sa amin kasi is wala kaming budget regarding sa ano, pag mekaniko. Kaya sinubukan na namin mag ano, DIY. At buti nga lang may ano, may nanonood na mga mekaniko rin sa aking live. May mga suggest sila. Guys, ang kinabit natin guys diyan is original na ano, original na piyesa ng Mitsukoshi ng mga pang Euro, Marble, SYM. So doon ang bilihan talaga niyan. Isang beses kasi guys, may nagturo sa akin na kakahalintula daw siya ng Honda na Wave ba yun, 110 or XRM. So binilhan ko siya ng piyesa na yan. Ang problema nung nabili ko, hindi ko talaga na kinabit kasi magkaiba guys, no. Iba ang sukat. Kaya pumunta talaga ako doon sa pinaka bilihan ng original na mga ano, Mitsukoshi. Medyo yun nga lang ang disadvantage sa ganitong klaseng motor guys. Hindi mo mabibili yung piyesa niya kung saan saan. Kung mayroon man, pahirapan. Kahit sa mga cable, pahirapan din. Pero kung alam mo guys kung saan ka pupunta, doon sa bilihan mismo nito, madali lang guys, no. Nandoon yung pinakabilihan nila na sabihin mo lang kung ano yung model ng motor mo, ipakita mo lang, alam na nila. At alam na pati nila mismo ang kadalasang sira. Itong motor na ito guys, i-recap ko lang. Dumating sa point na parang nadismayan ako kasi iba na talaga yung tunog. Parang nagkalampagan na sa loob. Ang sabi pa nga ng iba is shock daw yung comrad, no? Connecting rod daw yung problema. So ibababa, ang sabi nila is gagastos ng 10,000, 8,000. Depende na yan sa mga mekaniko. Kaya doon ako kinabahan. Ngayon, nung may nakausap ako ng mekaniko doon sa Mitsukoshi, hindi naman daw pala ganun ka problema, no? Pagdating naman sa comrad, wag lang daw akong matuyuan ng langis, hindi makakaproblema yan. So ang kalampag na yan is doon lang talaga pala sa roller ng timing chain. So dismayado na ako nito guys nung bagong bili to. Sa bagay ito naman kasi is bugbog din ito. Bugbog din ito sa trabaho kasi lalamove ito. Kaya siguro ganito yung kanyang tunog. So ang ano nito guys, no? Lagi ako nagpapalit ng tensioner, no? Bawat change oil ko nagpapalit ako ng tensioner kasi napupudpud siya. Pag pinalitan ko ng tensioner, gumaganda ng bagya, tapos mga ilang araw lang pangit na naman. At pag nag-change oil ako, palit na naman ako ng tensioner. So magastos sa tensioner guys. So ang sabi pala ng mekaniko, kapag yung roller niya is masyado ng maliit, so may clearance pala daw yan na hindi ko malaman kung ano yung sinabi niya.
mas mataas ang hatak palo doon sa tensioner, kaya nasisira pati ang tensioner. So yun yung paliwanag sa akin ng mekaniko doon sa Michokosi. So nung makita ko nga, gayon nga ang problema. So ito na guys, naayos na natin, no? So pinaandar na natin. Ang problema dito guys, tumulo yung langis, no? Kinabahan din ako dito. Kasi may langis siyang nakitang tumutulo. Yung pala, langis pala to ng daanan kasi hindi pa namin tinakpan yung kanyang timing chain. So kinabahan ako dito guys dahil pagpadjak tumulo siya. Ayun guys, so kulay itim. So buti na lang hindi naman pala siya doon lang pala dumaan sa lagayan ng tornilyo kasi hindi pa natin tinakpan guys, pinaandar natin, hindi natin tinakpan yung takip. So hirap talaga pag hindi ka mekaniko. Ay. So ayan guys, sumandar na. Matapos yung mahabang Deng! Ang bato! Deng! Yung bato daw. Sino pa? Okay, ano mo to? Pasok mo na yung mga gamit. Ba't tumusok ba? Ha? Mainit. Mainit yan eh. Siyempre, mainit. Langis yan. Mga paghawak-hawak mo. Tignan mo lang, may tutulo. Tiwala sa amin nagkakabigod to din yun. Kung sobra ng washer eh. Ano sumobra dalawa? Wala namang lock washer na sumobra, di ba? Huwag lang lock washer. Cellphone! Dito lahat tayo no? Ang alam ko dyan, may washer to eh. Yung tornilyo doon, may washer yan. Baka yan yung isa doon. Ha? Buti nga na eh. Pinakiramdaman namin, baka may tumagas na Kaya sabi ko, parang brand new tuloy oh. Ano mo na lang kalating oras kaya? Oo. Doon lang naman talaga yan. Pwede pala lagay yung 1 litro dito. Buti na dito oras na eh. Wala po na puno. Galing. Galing. Pwede na yan. Detail na lang. Balitan ko na lang langis yan. Bagong langis yan eh. Ito. Saan tagas? Galing oh. Ay, normal yan. Liter yan. Kasi pag wala yan, Huwag lang Yan yung nagpapalamig sa puno ng yan, ng Hangin. pupak yung makina pag wala yung singulo. So yan guys, kung gusto nyo kayo na mag-ayos, mas maganda kung original ang inyong bibilhing pyesa. So inaulit ko guys, ang bilihan mga pyesa ng mga Euro, SYM. Sa may E. Rodriguez guys, kahabaan ng E. Rodriguez from Cubao to Rotonda ba yun galing, no? Dire-diretso mo E. Rodriguez yan. And then pagdating mo ng magkatapat lang yan guys, no? Walter Mart. Hindi naman magkatapat pero magkalapit lang yan. So yan guys, nakabit na natin lahat. Yung mga pisang binili natin kahapon. Galing sa Mitsubishi. Mga original yung guys na pyesa. Apang talaga, SYM. Euro. Sige Paul, pandarin mo na Paul. Inabit na natin yung lahat bago na rin yung takip niya. Tapos yung timing chain, yung kalampag niya, biglang tumigil to guys, tumirik. Sige, pandarin mo nga muna Paul. So pakinggan natin yung tunog nito guys. Kung aandar ba siya. So binalik natin yung play rings. So nalinisan na rin natin. Sige nga, pandarin mo nga.
So, 2 araw tong inayos-ayos. Ayan na guys, oh. Kung ating pakinggan yung tambutso guys, parang na-refresh siya. Pag-reset ka mo. Parang na, ano, nawala yung kalampag niya. Ano ba kayo? Valdez. Asa balik? So, yan yung ano guys. So, i-revolution natin ng konti. So, nawala yung kalampag niya guys. So, ang play rings ay yung mga timing chain nito, pati mga roller. Galing talaga sa ano. Galing sa Mitsubishi. Kasi yung una guys, binilhan ko to ng ano. Kahalintulad lang, pero Honda siya brand. Hindi talaga sukat. Iba talaga yung ano. So, yan yung tunog niya ngayon. So, wala iba namang mekaniko eh. So yan lang ang gumagawa niya, no. Hindi mekaniko yan. Nood lang sa YouTube. So okay naman. So guys, thank you guys. Bye bye guys.